Q-Citizens, maligayang buwan ng kababaihan. Nakisaya ang libo-libong kababaihan ng Quezon City sa pangunguna ni District 6 Representative Marivic Copilar sa kick-off celebration ng Women's Month sa kahabaan ng Himlayan Road, Barangay Pasong Tamo. Na-highlight ang iba-ibang climate action initiatives ng pamahalang lungsod sa First Bayi Power Summit na dinaluhan ng program fellows at mga kababaihang leader para maisulong ang gender-responsive leadership at mga inklusibong polisiya. Napuno rin ng makabuluhang talakayan na nagsusulong ng women empowerment ang bahagi ng event na Feminist Leadership Summit. Bago ito, binigyan diin ni Mayor Joy sa press conference ang mahalagang papel na ginagampanan ng kababaihan sa pamamahala. Serbisyong mas pinabilis. Nakisaya si Jollibee sa mga dumalo sa Carefree Carefree Tomas Morato. Nag-present din ang Bureau of Fire Protection QC bilang bahagi ng selebrasyon ng Fire Prevention Month. Nagtagisan ng kabataang health workers sa pagtula, poster making at quiz bee sa Dr. Fidel Mundo Annual Bulilit and Teen Congress na pinangunahan ng Philippine Medical Association. Dumalo si Mayor Joy sa banal na misa para sa selebrasyon ng pista ng Santa Perpetua at Santa Felicidad sa Barangay Manresa na pinangunahan naman ni Cubao Bishop Most Reverend Elias L. Ayuban Jr. Mas mapapabilis na ang pagkuha ng serbisyo ng mga taga-Barangay St. Ignatius dahil pwede nang magbayad ng mga transaksyon ng barangay gamit ang GCash. Ang Barangay St. Ignatius ang kauna-unahang barangay biller partner ng GCash sa buong bansa. Kasabay nito, inilunsad din sa barangay ang Circle of Hope katuwang ang Project Kaloob na magbibigay ng libreng teletherapy services sa mga residente. Nanumpa na bilang bagong punong barangay ng Barangay Doña Imelda si Kapitana Maria Ganda A. Yap sa pangunguna ni Mayor Joy Belmonte. Nabigyang diin ang kahalagahan ng public-private partnership sa pag-unlad ng bansa sa pagbubukas ng Quezon City 5th International Business Conference na dinaluhan ng higit 500 business experts at policymakers. Tinalakay sa pagbisita ng Skills for Good AI sa Quezon City Hall ang responsableng paggamit ng artificial intelligence sa iba-ibang sektor para makatulong sa skills enhancement. Nakiisa ang halos 1,000 cancer advocates sa 2025 Philippine National Cancer Summit. Layo ng event na hikayatin ang lahat na makiisa sa pamamagitan ng early screening at pagkakaroon ng sapat na kaalaman tungkol sa sakit. Pinangunahan ni Mayor Joy ang pulong sa pagitan ng QC LGU at Abbott Rapid Diagnostics kung saan nabigyang diin ang kahalagahan ng agarang testing sa iba-ibang sakit gaya ng dengue, HIV, hepatitis at iba pa. May katiyakan na sa paninirahan ng 53 Q-Citizens matapos silang mabigyan ng titulo ng lupa sa ilalim ng direct sale program ng lokal na pamahalaan. Nagsagawa ng libreng animal care services ang Quezon City Government sa SM Novaliches bilang bahagi ng pagdiriwang ng World Spay Day. Bukod sa pet consultation, deworming at pet adoption, higit 130 aso at pusa din ang kinapon habang may mga nabigyan din ng anti-rabies vaccine at microchip. Ipinagkaloob kay Mayor Joy ang coat of arms ng Diocese of Cubao sa ginanap na testimonial dinner na bahagi ng 31st National Convention ng Canon Law Society of the Philippines. Ito ay bilang pagkilala sa mga serbisyong naihahatid ng QC-LGU sa mga residente. Inabutan ng 5,000 pisong dagdag puhunan ng piling Q-Citizen Small Business Owners sa tulong ng Small Income Generating Assistance ng Social Services Development Department. Tumanggap ng financial assistance ang 464 Q-Citizen solo parents mula sa lokal na pamahalaan. Bukod dito, maaari ring mag-apply ang solo parents ng lungsod ng livelihood assistance at educational assistance para sa kanilang anak. Bumisita sa Quezon City Hall si DFA Assistant Secretary at Ambassador-Designate to the State of Israel Eileen Mendiola Rao para alamin ang mga pwedeng maitulong na Israel sa Q-Citizens at Quezon City Government. Nakiisang pamahalang lungsod sa pagunita ng 39th anniversary ng EDSA People Power Revolution na pinangunahan ng National Historical Commission of the Philippines at Human Rights Violations Victim Memorial Commission.
Inilatag ni senatorial aspirant at dating DILG Secretary Attorney Benhur Abalos ang kanyang plataporma gaya ng dagdag benepisyo sa job order government employees sa pagbisita niya sa flag raising ceremony sa Quezon City Hall. Inilunsad ng QC Human Resource Management Department ang QCG Mental Health Only Call and Only Chat. Sa tulong nito, iba't ibang libreng mental health services ang ma-access ng mga empleyado gaya ng screening at literacy tools at psychoeducation. Binigyan ng makabagong embroidery machine ng QC-LGU ang mga mananahi ng Santo Cristo Costurera Producers Cooperative. Bukod sa pagtatahi, magagamit din ang mga makina sa sewing at weaving training na ibinibigay ng Hibla PH. Sabay na nag-clean up drive ang Department of Health at Quezon City Government bilang bahagi ng mas pinaigting na Alas 4 kontra Mosquito campaign. Nagsagawa rin ng house-to-house information drive at namigay ng brochures, insecticide at cleaning materials. Sinuyod ng QC Engineering Department ang mga kanal at daluyan sa iba-ibang distrito para magsagawa ng declogging operations at magtanggal ng mga bara na sanhi ng mga pagbaha.